Maraming salamat mga boss sa pagsubaybay sa buhay ni Harvey York, God bless po sa inyong lahat. Kabanata 376. Kasing lamig ng yelo ang tingin ni Harvey York kay Gregory Clark. Saint Clark, sinabi mo mismo, kung makakakita ako ng ebidensya ng kanyang panloloko, i-expel mo siya bilang estudyante mo. Lumala ang mukha ni Gregory, naging awkward siya ng husto. Nagsabi nga siya ng ganoong bagay, ngunit ang problema ay, ang pamilya Carlson ay may pambihirang katayuan sa Southlight. Ang palayasin ng isang taong mula sa isang medical family, kahit para kay Gregory, mapaparusahan siya dahil doon. Ngunit kung hindi niya gagawin ito, masisira ang mga family principles niya. Hindi binigyan ni Harvey si Gregory ng anumang oras para pag-isipan ang sitwasyon. Pero dahil ikaw ang teacher ni Jensen, kailangan mong akuin ang responsibilidad sa bagay na ito. May mga dokumentong dapat sirain, at may mga proyektong dapat inabandona. Kung hindi, at kumalat ang balita, palagay ko ay hindi ninyo kayang tiisin ang mga kahihinatnan nito. Mali ba ako? Agad nagbago ang ekspresyon ni Gregory. Malinaw na nakapagpasya na siya. Sa sumunod na sandali, lumingon siya at nagmamadaling pumunta kay Jensen sa platform. Jensen, ano sa palagay mo ang ginagawa mo? Sa linya ng ating trabaho, normal lang ang hindi magkaroon ng mga anumang academic achievements pagkatapos ng 10 taon. Pero kailangan mong magnakaw, kunin ang research results ng iba para lamang sa konting kasikatan. Wala ka bang kahihiyan? Mataas ang tingin ni Gregory kay Jensen. Dahil si Jensen ang pinakatalentadong estudyante niya kumpara sa iba pang mga estudyante, at mayaman ang kanyang pamilya. Matapos kukupian ng estudyanteng ito sa pangangalaga ni Gregory, umangat ng ilang ranggo ang kanyang katayuan sa Southlight sa larangan ng medisina. Sa tulong ng mga Carlson, pakiramdam niya ay magtatagumpay siya sa bawat gawin niya sa larangan ng medisina. Nakita na ni Gregory ang mga problema sa pagkatao ni Jensen noon pa lang. Ngunit sa kanyang mga mata, ang pinakamahalagang bagay sa linya ng trabahong ito, ay talento at kasanayan lamang. Ang isang maliit na bagay tulad ng pagkatao ay pwedeng halmahian paglaon. Tulad ng nasa kasabihan, ang isa ay hindi maging kapaki-pakinabang ng hindi nag-aaral. Si Jensen ay isang mahusay na binata. Sa paglipas ng panahon, mahuhubog siya para maging isang dalubhasa. Natuwa si Gregory Clark na ipinakita ni Jensen Carlson ang kanyang mga research papers noong panahong iyon. Naisip niya na sa wakas ay maipapasa na ang kanyang mga medical skills sa ibang tao. Hindi niya naisip na ganito pala ang katotohanan. Jensen Carlson, ang iyong buong pamilya ay nag-aaral sa medical field. Hindi ba nila tinuro sa iyo ang mga bagay tungkol dito? Tinuro ba sa iyo ng mga elder sa inyong pamilya na ang pinakamasamang bagay na magagawa mo sa larangan ng medisina ay plagiarism? Akala ko ay extinsi na ang ugaling ito sa medical field sa buong Southlight. Kita sa mga mukha ng mga iskolar at eksperto ang pagkadismaya. Pinigay nila ang mahalagang oras nila para dumalo, naroon sila para saksihan ng isang makasaysayang pangyayari sa larangan ng medisina. Hindi nila naisip na ang isang makasaysayang pangyayari ay magiging isang komedya, isang iskandalo. Kung talagang kinilala nila ang mga research results ni Jensen at lumabas ang katotohanan, maaapektuhan nito ang kabuhayan ng lahat gayon din ang reputasyon nila. Para bang masaya kang naghahapunan at pagkatapos ay isang ekstranggerong lumapit at nagtapon ng basura sa iyong mukha. Kadiri, lalong sumama ang mukha ni Jensen. Kahit na isang medical family ang mga Carlson na may pambihirang katayuan sa buong Southlight, magiging malaking problema sa kanila na ma-offend ang ganito karaming mga eksperto at iskolar ng sabay-sabay. Maaaring masabi na bababa ang tingin ng mga taong iyon sa mga Carlson sa hinaharap. Ang pagkakamali niya ay hindi lamang sinira ang kanyang reputasyon, kundi maging ang kabuhayan ng kanyang buong pamilya. Teacher, I'm sorry. Hindi ko naisip ng diretso, kaya ko ginawa iyon. Patawarin niyo po ako. Nakikiusap ako sa inyo, tulungan mo akong magsalita. Sabi ni Jensen habang nagpapanik. Nakasimangot si Gregory, lalong lumala ang kanyang ekspresyon.
Nahulog si Jensen sa malaking problema at pagkatapos ay gusto niyang idamay si Gregory kasama niya. Talagang mas nakakapinsala ang lalaking ito kaysa sa nauna niyang naisip. Hindi na ako ang teacher mo. Mula ngayon, pinuputol ko na ang lahat ng pakikipag-ugnayan ko sa iyo. Malamig na sinabi sa kanya ni Gregory. Takot na takot si Jensen na nanghina ang kanyang mga tuhod, pagkatapos ay agad siyang lumuhad sa ibabaw ng platform. Kung wala si Gregory, paano pa siya muling makakabangon? Kabanata 377. Teacher, I'm sorry. I'm sorry. Patawarin ninyo po ako at wala akong pakundangan. Dapat akong mamatay. Talagang karapat-dapat akong mamatay. Dati-rati ay ginagalang ni Ella Graves ang kanyang senior, ngunit nagsimula pa siyang bumuntong hininga sa sandaling iyon. Mas seryoso si Ella tungkol sa pag-aaral niya ng higit kaysa sa sinuman. Talagang kalokohan ang paggamit ni Jensen Carlson ng ganito para lang sa konting kasikatan. Hindi ba niya alam na mabubunyag siya paglaon sa paggawa ng ganitong kasalanan? Nakita ni Jensen si Ella na nakatingin sa kanya na parang isang uri ng nakakadiring insekto at nanginig palalo kaysa sa dati. Mula pa noong first semester sa university, nang una niyang makitang nagsalita si Ella, nagpasya siyang gagawin ang lahat para ligawan siya. Alam niya na pinakamahalaga sa kanyang junior ang kanyang pag-aaral, kaya't napakasakit niyang nagtiis sa loob ng maraming taon hanggang sa yugtong ito. Naisip ni Jensen na sa wakas ay may uuwi siyang magandang babae pagkatapos ng lahat ng ito, ngunit hindi niya naisip na ganito magwawakas ang mga sitwasyon. Teacher, pakiusap. Kailangan mo akong iligtas, pakiusap. Nakita ni Jensen si Gregory na wala na itong pakialam sa kanya at walang magawa kundi magmakaawa pa ng ilang beses. Hindi siya naniniwalang napakalamig na tao si Gregory at walang gagawin para iligtas siya. Ngunit ang problema ay hindi na makontrol ang sitwasyong ito, pakiramdam ni Gregory ay parang itinapon ni Jensen ang kanyang pride sa bintana. Kayang niyang tanggapin ang kanyang estudyante na walang ginagawa at walang partikular na mga academic achievements, ngunit hindi niya matatanggap ang kanyang estudyante na gumawa ng academic fraud. Jensen, una kong naisip na may ilang kapintasan sa iyong pagkatao at magiging mahusay ka kung natulungan kitang halmahin para maging mas mabuting tao. Pero hindi ako makapaniwalang gagawa ka ng ganitong klaseng katangahan. Sabi ni Gregory habang nakatingin sa kanya. Malapit nang bumagsak si Jensen matapos marinig ang mga sinabi ni Gregory. Hindi niya naisip na ang isang bagay na ginawa niya, kahit ganito man kaliit, ay gagawa ng ganito kaseryosong pinsala. Ang patriarch ng mga Carlson. Paanong nandito siya? Siguro nakaupo siya sa backstage. Nagulat ang mga tao na talagang nagpakita ang patriarch ng mga Carlson. Ang mga Carlson sa Southlight ay isa lamang second-class na pamilya. Ngunit isa silang medical family, mataas ang katayuan ng pamilya sa medical field. Walang sinumang nag-akala na darating ang patriarch ng mga Carlson sa araw na iyon. Tiningnan niya si Gregory na parang humihingi ng paumanhin. Pagkatapos ay agad siyang lumapit kay Jensen at 2 beses siyang sinampal sa mukha ng walang pag-aatubili. Ang patriarch ng Carlson ay galit siyang pinagalitan, "Suwail kang bata. Paano mo nagawa ang ganito kasamang bagay? Napakataas ng katayuan ng mga Carlson sa larangan ng medisina, totoo ito. Ngunit isa talagang malaking problema ang academic fraud. Isama pa ang pagtakwil ni Gregory sa kanyang estudyante ay talagang makakaapekto sa katayuan ng pamilya." Sa sandaling, kahit ang patriarch ng mga Carlson ay hindi kayang protektahan si Jensen. "Jensen, dahil nandito ang tatay mo, didiretsuhin na kita. Mula ngayon, hindi na kita estudyante," sabi ni Gregory matapos bigyan ng malamig na tingin ang patriarch ng mga Carlson. Kasuklam-suklam ang ekspresyon ng patriarch ng mga Carlson, ngunit napilitan pa rin siyang ngumiti. "St. Clark, kasalanan ko na sinira ko ang mabuting pangalan ng iyong old man sa hindi ko pagtuturo ng mabuti sa anak ko. Sisiguraduhin kong nabigyan ka ng proper statement para sa pangyayaring ito. Hindi na kailangan, iuwi mo na iyang anak mo at umalis na kayo. Mula ngayon, mas maganda kung hindi na magpapakita ang mga Carlson sa harap ko."
Kung hindi, hindi ko kayo hahayaang makatakas dito. Malamig na sinabi ni Gregory. Tumalikod na siya sa mga Carlson, at umarte na lang sa buong eksena. Nandilim ang paningin ni Jensen, sa wakas ay nauunawaan niya ang kahulugan ng paggawa ng isang padalos-dalos na pagkakamali ay gumawa ng malaking kaguluhan. Akala niya maaari siyang magkaroon ng kasikatan at kayamanan, pati na ang babae na kanyang pinangarap. Ngunit hindi niya naisip na hahantong sa ganito ang lahat-lahat. Sa pag-alis ng patriarch ng mga Carlson, dahan-daang lumabas si Jensen sa bulwagan. Nang sarado na ang mga pintuan ng bulwagan, napawi ang sakit na nakita sa mukha ng patriarch. Agad itong pinalitan ng kakilakilabot na ekspresyon. Pak! Pak! Sunod-sunod na sampal ang umalangaw. Sinampal ng patriarch ng mga Carlson si Jensen sa sulok ng isang pader, pagkatapos ay galit niyang sinipa ito. Marumi ka, basura ka. Kung hindi mo kayang gawin ang ganitong bagay, paano ka makakagawa ng kahit ano? Kabanata 378. Tinekpa ni Jensen Carlson ang kanyang mukha habang gumagawa ng masamang ekspresyon. Dad, sinubukan ko. Nilabas ko na ang lahat ng hinanda ko sa loob ng maraming taon. Handa akong maghintay hanggang sa mamatay si Senior Oscar Armstrong saka ko ilalabas ang thesis paper. Pero hindi sapat na binigay ko ang lahat ng mayroon ako para dito. Tayong mga Carlson ay mayaman din, bakit kailangan nating maging mga alipin ng iba? Walang kabuluhan si Quinton York. Pak! Muling sinampal ng patriarch ng mga Carlson sa mukha si Jensen Carlson, at agad siyang pinatigil sa pagsabi ng kung anumang gusto niyang sabihin. Suwail kang anak. Sasabihin ko sa iyo sa huling pagkakataon, kung wala si Master York, nasa ilalim na ng mga bato ang mga Carlson ngayon. Ang tulungan si Master York sa kanyang business ay karangalan natin. At kailangan nating tiisin ang mga kahihinatnan sa pagkakataong ito, para sa ating kabiguan. Malungkot na sinabi ng patriarch. Walang malay na nanginig ang kanyang matangkad na katawan sa kanyang sinabi. Malinaw na ang pangalang, Quinton York, sa patriarch ng mga Carlson ay nagbigay ng takot sa kanyang puso. Ninas si Jensen sa narinig niya. Kung may kakayahan si Quinton, bakit niya ako kailangan para harapin si Harvey York? Gusto lang niyang puwersahin si Harvey na bumalik sa provincial capital. Hindi ko maintindihan, isa lamang siyang live-in son-in-law. Bakit ko siya dapat seryosohin? Bumuntong hininga ang patriarch ng mga Carlson habang nagpakita siya ng pagkadismaya sa kanyang mukha. Jensen, alam kong mapagmataas ka at hindi mo matatanggap na alipinin ni Quinton York ang mga Carlson, ngunit hindi ito maitatangging iyon ang katotohanan. Kung hindi natin susundin ang mga utos ni Master York, madali lang para sa kanyang kunin sa atin ang lahat sa isang gabi tulad ng kung paano niya tayo hinayaang umangat sa ranggo. Nabigo tayo sa ating task ngayon. Baka wala ng pamilya Carlson sa hinaharap. Nagpakita ang patriarch ng ekspresyong puno ng pagdadalamati. Ninas si Jensen noon, ngunit nanginig siya matapos marinig ang sinabi ng kanyang ama. Dad, sinasabi mo bang malulugi ang mga Carlson? Tama, at ito ang pinakamaliit sa ating mga alalahanin. Bumuntong hininga ang patriarch. Ipapadala kita sa Europa sa mga susunod na mga araw. Sana makagawa ka ng ilang achievement doon. Natural na nawala ng pag-asa ang patriarch sa mga Carlson. Si Quinton sa pamilya York ang palaging tumitimbang sa mga gantimpala at parusa. Sa ilalim niya, ang sinuman ay maaaring magkaroon ng pinakamalaking benepisyo pati na rin ang pinakamasamang parusa. At ang kabigwang ito ay magkakaroon ng mga kahihinatnang hindi makakayanan ng pamilya. Nagulat si Jensen, ayaw niyang pumunta sa Europa. Alam niya ang kanyang mga kakayahan, wala siyang kakayahang mag-perform kahit magpunta siya sa Europa. At saka nasanay na siya sa kanyang maluho at makamundong buhay. Bakit siya pupunta sa ibang lugar at mamuhay ng mahirap? Nang walang alinlangan, ngumisi si Jensen Carlson at nagtanong, Dad, magtatagumpay ba tayo kung mapupwersa natin si Harvey na bumalik sa provincial capital anumang mangyari? Tama iyan, pero hindi mo pwedeng kunin si Ella Graves. Iyon ang unang hakbang ng plano ni Master York. Hindi, may tsansa tayo. Hindi pa nabigo ang misyon natin.
Pinuksan ni Jensen ang puwang sa pagitan ng mga pintuan na puno ng galit. May pagkakataon pa rin. Hintayin niyo lang ako sa hotel room, Dad. Magtiwala ka sa akin, kaya ko itong gawin. Sa bulwagan, magulo ang emosyon ni Gregory Clark nang lumapit siya kay Harvey. Mr. York, hindi kita naunawaan. Kung hindi mo binigyang diin ang academic fraud ni Jensen at hindi na control ang sitwasyon, mawawala sa akin ang lahat ng reputasyong mayroon ako. Talagang may utang na loob ako sa iyo ngayon. Seryoso si Gregory. Isa siyang lalaking kayang lumimot sa nakaraang hidwaan, likas niyang alam kung ano ang pinakamainam niyang gawin sa sandaling iyon. St. Clark, hindi na kailangan. Nalinlang ka din niya. Bukod pa rito, ikaw ang teacher ni Ella kaya iyon ang pinakamaliit na magagawa ko. Sabi ni Harvey. Alam ni Gregory na nagbibigay si Harvey ng respeto at pinigilan siyang mapahiya. Umiling siya pagkatapos ay nagmamadaling pumunta sa madla at bahagyang yumuko. Mga kasama, ang mga nangyari ngayon ay dahil sa mga pagkakamali ko. Kung kailangan ako sa hinaharap, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para makatulong. Salamat. Matapos magsalita si Gregory, parang tumanda siya ng 10 taon. Ang sabihin ang mga bagay na iyon kung isa sa alang-alang ang kanyang pagkakakilanlan ay parang pagmamakaawa sa mga tao na huwag ikalat ang mga pangyayari sa sandaling iyon. Kung lumabas ang sitwasyon, malaking dagok ito sa kanyang reputasyon. Nagulat ang mga tao roon, hindi nila maisip na ganito ang mangyayari. Kabanata 379. Sinundan ni Ella Graves si Harvey York habang naglalakad sila sa kalsada. Pakiramdam niya ay parang umiikot palagi ang kanyang ulo. Napakaraming nangyari sa araw na iyon, hindi siya kayang mag-react ng maayos sa lahat. Hindi niya alam kung anong ekspresyon ang ipapakita kay Harvey na naglalakad sa tabi niya. Ano talaga ang kaya ng lalaking ito? Nagagawa niya ang halos lahat ng bagay. Walang gaanong pakialam si Harvey sa nangyari. Kumain siya ng hapunan kasama si Ella at pagkatapos ay umuwi na. Kakauwi lang ni Harvey nang makasalubong niya si Mandy Zimmer at ang kanyang ina na nagmamadaling lumabas. Nagalit si Lillian Yates matapos makita si Harvey. Agad niyang pinagalitan si Harvey, "Saan ka pumunta at 10 oras na ng gabi?" Sumagot si Harvey, "Naghapunan ako kasama ang isang kaibigan. Kumain. Ang alam mo lang gawin ay kumain. Napagtanto mo pa bang babalik ang tatay mo?" Muli siyang pinagalitan ni Lillian. "Nasa Villa Zimmer na siya. Bilis, huwag mo siyang paghintayin ng matagal." Nanigas si Harvey, pinag-uusapan ba nila ang sarili niyang ama? Bumalik kaagad ang kanyang diwa pagkatapos niyon. Malamang ay tinutukoy ni Lillian ang ama ni Mandy, ang sarili niyang father-in-law, si Simon Zimmer. Sa Villa Zimmer, isang middle-aged na lalaki ang nakaupo sa kanan ni Senior Zimmer ng masigla at nakangiti. Nakaupo si Sean Zimmer sa harap ng lalaki, tila pangit ang kanyang ekspresyon. Siya talaga ang ama ni Mandy, ang pangatlong anak na lalaki sa pamilya, si Simon Zimmer. Si Simon ang pinakakapansin-pansing tao sa ikalawang henerasyon ng kanyang pamilya, sa puntong na default siya bilang susunod na CEO ng pamilya. Paborito ni Senior Zimmer si Simon dati. Ngunit matapos magkaroon ng magkasunod na anak na babae, lumayo ang damdamin sa kanya ni Senior Zimmer. Dahil hindi niya kayang magkaroon ng anak na lalaki, ibig sabihin ay hindi niya maipapamana ang negosyo ng pamilya. Gaano man siya kagusto ni Senior Zimmer, hindi niya magagawa si Simon bilang susunod niyang tagapagmana. Iyon ang dahilan kung bakit siya pinadala sa Buckwood sa Southlight para bumuo ng kanyang negosyo 12 taon bago iyon. Ngunit ang isang lugar na tulad ng Buckwood ay tunay ng isang madilim na kagubatan, hindi makakaligtas ang ordinaryong tao doon. Nagpunta si Simon sa Buckwood ngunit walang nangyari, negatibo din itong naapektuhan ang katayuan ni Mandy sa pamilya. Ngunit sa araw na iyon, umuwi na si Simon mula sa Buckwood na parang matagumpay siyang tao. Paanong hindi malilito ang pamilya Zimmer? Nagmaneho si Simon ng isang Bentley pauwi, nanigas si Senior Zimmer dahil dito. Kung hindi dahil sa hitsura ni Simon, hindi sana ipapatawag ni Senior Zimmer ang pamilya sa kalagitnaan ng gabi. "Simon, ilang taon na ang nakalipas? Halos nakalimutan ko ang hitsura mo.
Pinunasan ni Senior Zimmer ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Simon, paminsan-minsang nakarating ang kanyang tingin sa mga susi ng kotse ni Simon sa harapan niya. Ang pinakamagandang kotse sa buong pamilya Zimmer ay isa lamang Mercedes-Benz S-Class, na milya-milya pa rin ang layo kumpara sa isang Bentley. Naglalaro si Simon sa kanyang susi ng kanyang kotse habang nakangiti. Dad, bumalik ako ngayon dahil sa wakas ay napagtanto ko ang ilang tagumpay na maipapakita ko sa iyo matapos kong magsikap ng husto sa Buckwood sa loob ng maraming taon. Hindi ako nakahilata lang at walang ginagawa ngayon, may magandang proyekto ako kasama ang isang batch ng napakagandang resources sa aking mga kamay. Gamit ito, hindi na natin kailangang magtago ng mga mukha natin sa Niemhey. Sa palagay ko ay pwede tayong pumunta sa Buckwood para palaguin ang mga negosyo natin. Bakit wala pa tayong pagkakataong maging first-class family? Pero palagay ko sa mga kwalifikasyon ng pamilya, madali lang maging second-class family sa Buckwood. Tinapos ni Simon ang kanyang sinabi na may mukhang puno ng pag-asa, nagulat ang buong pamilya sa kanilang narinig at nakita. Buckwood. Isa itong tunay na malaking metropolis, tunay na first-tier city. Mas magiging matagumpay maging second-class family sa Buckwood kaysa maging first-class family sa Niemhey. Ang Niemhey ay isang prefecture-level city at limitado ang mga resources. Kahit maging first-rated na pamilya sila, hindi sila maikukumpara sa iba pang mga first-rated na pamilya. Ngunit mag-iiba ang lahat sa provincial capital. Hindi lang second-class na pamilya ang magiging makapangyarihan sa Niemhey, ang isang third-class na pamilya mula sa Buckwood. Kabanata 400. Isang paraan para maging bahagi ang mga Zimmer ng magandang proyekto at resources ni Simon Zimmer. Nanginig ang mga mata ni Senior Zimmer, matapos mapakinggan ang lahat ng sinabi ng kanyang anak na lalaki. Pakinggan natin ito. Hinawakan din ng iba pang mga miyembro ng pamilya Zimmer ang kanilang hininga at nakinig ng mabuti. Lalago ang kayamanan ng mga Zimmer kung maging second-class na pamilya sila sa provincial capital. Nangangahulugan din iyon na lalangoy sila sa pera. Sa sandaling iyon, walang gustong magpabagsak sa mga plano ni Simon. Ang lahat ay may mukhang puno ng excitement. Tumawa si Simon. Dad, narinig mo na ba ang pamilya Silva sa South Light? Nayamot si Senior Zimmer. Simon, tinutukoy mo ba ang isa sa mga first-class na pamilya sa buong South Light, yung pamilya Silva na iyon? Tama. Sila nga. Kumilos na mapagmataas si Simon Zimmer. Nakasaad sa alamat na ang pamilya Silva ay ang maharlikang kamag-anak ng hari noong unang panahon, ang tunay na Lord Kay Silva. Pagkatapos ng digmaan, nanirahan sila sa South Light at ginamit ang apelyidong Silva. Hindi kasing lalim ng pinagmulan ng mga York ang pamilyang iyon. Pero, iilan lamang ang mga pamilyang kapantay ang mga Silva. Paano may kukumpara ang mga Silva sa mga naiswel? Medyo nag-atubili si Senior Zimmer, naalala pa rin niya ang kahihiyang binigay ng mga naiswel sa kanya. Kahit pumili na ang mga naiswel ng isang maliit na proyekto para makipag-collaborate sa mga Zimmer, nananatili pa rin ang galit sa kanyang puso. Ayaw lang niyang ipakita ito. Matapos marinig ang planong iangat ang pamilya Zimmer, naging excited si Senior Zimmer. Ang mga naiswel. Tumawa si Simon Zimmer. Malakas ang mga naiswel, oo. Pero ang hawak lamang nila ay antique business. Kahit na ang sangkot ang kanilang negosyo sa marami pang iba, limitado ang kanilang kapangyarihan. Ngunit hindi ang mga Silva, may hawak silang real estate business. Pwedeng sabihin na hindi bababa sa kalahati ng real estate sa Buckwood ay dawat sila. At ang pangunahing negosyo ng mga Zimmer ay real estate business din. Kung bibigyan lang tayo ng mga Silva ng konti mula sa kanilang negosyo, sapat na iyon para makakain tayo sa matagal na panahon. Lalong naglaway at excited si Senior Zimmer. Sinasabi mo bang handang makipag-collaborate ang mga Silva sa mga Zimmer? Tumawa si Simon. Dahil isang partikular na proyekto, nakilala ko ang young master ng mga Silva, si Leon Silva. Hinahangaan ako ni young master Silva, nangako siyang makikipag-collaborate sa akin sa isang proyekto sa isang bagong dagdag na distrito sa Buckwood. Napirmahan na nga namin ang mga kontrata.
Sa ngayon, ang kailangan lang nating gawin ay kunin agad ang pondo at ang mga tao natin at lumipat agad sa Buckwood. Nang sa ganun, makukuha ng mga Zimmer ang pagkakataong ito para umangat sa mga ranggo. Siyempre, napakalaki ng lupang ibinigay sa atin ni Young Master Silva. Hindi ka panipaniwala ang proyekto. Hindi natin mahahawakan ang proyekto sa ganitong halaga ng perang meron tayo ngayon. Kung kaya, pinapanukala kong ibenta natin ang lahat ng mga proyekto natin sa Niamey. Pagkatapos magkakaroon tayo ng sapat na pondo para umangat sa provincial capital. Ano? Gulat na gulat ang lahat sa pamilya Zimmer. Gusto ba niya talagang tuluyang mawala ng market ang mga Zimmer sa Niamey? Nagsikap ng gusto ang mga Zimmer sa loob ng napakaraming taon para makuha ito. Marami sa mga ari-arian ng mga Zimmer ang nasa Niamey. Nagdalawang isip ang lahat sa ideyang ito. Isuko nila ang lahat at magsimula sa ibang lugar. At anong mangyayari kung isinuko nila ang lahat sa Niamey at nagpunta sa Buckwood, at nag-fail ang proyekto? Kung mangyayari iyon, hindi ba't magiging pulubi ang buong pamilya at mamalimos sa mga lansangan? Habang nakatingin sa lahat, malamig na sinabi ni Simon, "Kayong mga tao. Pinigyan ko kayo ng pagkakataon at hindi nyo man lang alam kung paano pahalagahan ito. Tingnan nyo ng malapitan, hindi ba ninyo nakikita kung gaano kalaki ang proyekto? Nakasaad pa sa kontrata na kahit na mag-fail ang proyekto, mapapasa atin pa rin ang lupain. Worst case scenario, ibebenta natin ang lupang iyon at kumita ng mas maraming pera kaysa sa inaakala natin." Maraming salamat mga idol sa patuloy ninyong pagsubaybay sa kwentong ito. Nagkamali kayo ng inapikot. Maraming salamat mga boss sa pagsubaybay sa buhay ni Harvey York. God bless po sa inyong lahat. Pa-subscribe mga boss sa aking channel Boss Mac. Salamat.